So kayo ba ay handa na humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, at sabihin na yung sinasabi ninyo ay pawang katotohanan? Yes po. sir. Opo, sir. Panindigan namin yan kasi yan ang nakita namin, sir. Hanggang dulo. Tulad ng sinabi ko sir kanina, kahit sa korte kami magharap-harap, kung ano lang yung nandoon na partisipasyon namin tungkol doon sa pagbabasura, yun po ang namin. Yun ang sasabihin namin. Kaya ko na itanong yan, lahat ng departamento ng gobyerno takot na makaharap kayo. So, sa nakikita natin na sambayan ng Pilipino, ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Yun. Puro salag ang ginawa nila pagkatapos ng lumabas kayo, puro depensa, imbis na patawag kayo at kakausapin at alamin kung totoo ba sinasabi nyo. Magbigay tayo ng ehemplo yung Senado. Sinabi ni Senator Lacson na dinidiscredit niya yung inyong mga kredibilidad. Mga personalidad. Mayroong isang ano dyan, banda sa Kapitolyo din, banda. Kasi ako dyan, sir. Pero sa tamang panahon, sir, ilalahad namin yan. Next. Sir, tanong ko lang po, curious lang po ako. Yung isang maleta, magkano po yung laman doon? Yung, kasi may ano yun sir eh, sa medium, large, saka, o medium large, small, medium large. So yung medium, small, naglalaman siya ng 15 to 30 million. So yung medium, lumalaman siya 40 to 50 million. Yung large, pwede siyang lagyan mo ng 50 to 70 million. Yun lang po sir. Boss, sabi nila kakampi natin si Leon Leviste, bakit daw dinamay natin yung mami niya? Para sa akin, parang ano yun, kung nagsisinungaling kayo, syempre, hindi nyo idadamay yung kamag-anak ng kakampi natin, di ba? Correct. Parang pinapatibayan yung credibility ninyo kapag sinama ninyo kahit apparently kakampi natin, di ba? Ano masasabi ninyo doon? Ika nga, sir, from the beginning, sabi nga namin, yung totoo lang, totoo, kahit kakampi pa namin. Sabihin namin, totoo, sinasabi namin, sir, eh. Yan ang nakita namin, eh. From the very beginning, yan ang briefing ng abogado. Sabi, huwag kayo magano kasi yan ang pinakamahirap i-defend sa korte. Yung nagsisinungaling ka. Eh, from the very beginning, totoo at totoo ang sinasabi namin. Wala kaming dinagdag na kung ano-ano dyan. Yun lang po, sir. Maraming salamat po. So next, guys. Doon, sa Double time. Yung listahan ng mga senador, boss, tsaka congressman, parang in-expect namin lahat sila nabayaran eh. Pero parang bakit maikli lang yung listahan? Yung iba sir, hindi na namin siguro kung nabigyan man, hindi na namin matandaan kung kailan at saka hindi namin ano kung maalala kung kanino. Pero pag limbawa ano sa amin na ituro, ipakita sa amin, siguro maalala namin. Guys, come on. Sir, ito po. Sir, ano pong reaction nyo sa sinabi ng Trillanes, nagsisinungaling kayo tapos lahat daw po kayo ay tasampahan ng kaso? Sa akin sir, dahil ako yung driver dyan palagi sa pagbabasura din, masasabi ko lang sa kanya, kay sir, nagrespeto ako dyan. Kahit nakapikit ako sir, alam ko yung bahay niya, dyan sa Antipulo. At tuling nag-deliver ako dyan, kasama ko si Mark Tiksay, noong 2025 na. May huli ka akong dyan, dineliver sa bahay niya. At lahat ng mga akusasyon sa kanya ay totoo. Totoo lahat yun, sir. Huwag siyang magsinungaling sa amin dahil kitang-kita namin lahat. To be clear, sir, sino yung dinibira natin sa Antipulo? Si sir, Antonio Trillanes, former. Sir, pwedeng malaman kung magkano? Yun sir, yung portable coupon, envelope. Siguro sir, naglalaman ng 10M yun. Mga ilang beses yun, sir? Sa ako sir, isang beses akong nag-deliver doon, yung last. Tapos yung mga kasama ko, nag-deliver din sa kanya. Pero hindi niya may pagkakaila yun. Kung ano lang yung totoo, kahit pinapasinungalingan niya yon, huwag siyang magsinungaling sir. Huwag kang magsinungaling.
Dahil totoo lahat yun. Yun ang totoo dun, sir. Sir, gaano ninyo kakilala si dating Senador Trillanes? Bilang isang Navy, sir, kilala namin yan, pumutok yung Magdalo nung araw, 2003. Yun, doon namin siya lubusang nakilala, sir. Kasi siya yung isa na nagdala doon sa Magdalo na yon. So hanggang naging senador siya, sir, kilala namin siya. So yung respeto namin, napakalaki, sir, ang respeto namin. Ang nilalad lang namin dito ay yung pawang katotohanan lang na kuha namin sa kanya. Kaya huwag niyang pasinungalingan yon dahil totoo lahat yun, sir. Yun lang po. Sir, sa una yung deliver, sir, ng mali-malita, hindi ba talaga kayo nagkaroon ng duda? Wala, sir. Wala talaga? Wala kaming idea dun, sir. Yung mali-malita na yun. Pero alam nyo ang laman. Oo, sir. Alam namin ang laman kasi binibilang nga dun, sir, sa Baliwerde. Hindi ba talaga pumatak sa utak nyo na Oo, sir. Wala sa amin ang yun. naging pira nito? Opo. Wala sa amin yun. Huli na lang po namin nalaman na yung pera na pala na yun ay galing sa flood control project. Nung nakita rin yung kumupit yung mga pulis, sir, hindi ba kayo nainggit na kumupit din? Wala naman kami sir na nakitang kumupit ang mga PNP na kasama namin. Hindi na namin yun, sir. Okay. Pero napicturean niyo po, hindi ba? Wala sir, siguro yung fake news yun sir na yung lumabas doon na may picture na may kamay. So hindi na nakalagay sa affidavit namin yun, sir. Wala sa pinapit namin. Wala sa affidavit niyo? Hindi Wala, sir. firmado po yun. Curious ako sa binigay niyong pera kay Chairman George Garcia. Anong kapalit nun? Wala naman sir, yung ano lang sa amin doon na makipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. So meron kaming van dyan na bulletproof. Yun lagi yung may laman ng pera. Naka-standby. Sino yung boss, sir? Si Boss Saldi. Ngayon, kami ng mga security, kasi pag meeting ko sa taas, yan lagi, kunwari, nandun yung close in, saka yung mga dikit sa dunga, hindi naman lahat papasok. So dito kami mga security driver sa gilid, nakakapaikot kami. So yung sasakyan namin na may laman ng pera, so nakita namin na dumikit yung sakyan niya, saka sila niya ni Mark, saka Paul yung assisted sa sakyan niya, sir. Okay, question guys. And sir, follow-up ko lang din yung sinabi kanina ni Benji. Sinabi niyo hanggang dulo. So kahit anong gagawin nilang intimidation, pressure, so hindi na po kayo magre-recant ng mga statement niyo sa affidavit. Wala na, sir. Wala nang Wala atakas. na. Wala na atasan niya. Okay, so sir, bago lumabas si Gutesa, nakipag-coordinate ba sa inyo? Wala, sir. Wala. So, sarili talaga niya decision yun. So, nung nalaman nyo yun, ilang buwan ba yun bago kayo lumabas? Bago paglabas si Gutesa? Nagkaroon na ba kayo doon ng pagmi-meeting? Ano ba tayo? Lalabas ba tayo nito o hindi? Comment po. Sa amin kasi dyan, sir, yung mga opisyal namin dyan, diba, inuhold kami na huwag na kayo sumali doon. So, merong ano dyan, sir, na inano kami, huwag na lumabas. Until, Pumutok si Tap Gutisa. Yan lang po, sir. Month prior, sir, magkasama kami ni Orly Gutesa. Ang sinabi sa akin, Chris, dyan ka muna. May pa-plant sign na ako. Yun sabi niya, lilipat ako na ibang trabaho. Hugutin kita pag ano. Ang hindi ko alam na pag after 1 month na lumabas na siya sa Senate Blue Ribbon Committee, sir, nagulat kami. Wala kaming idea, sir. Yan pala tap. so walang coordination nangyari Walang talaga. coordination nangyari. Yan pala tap. Akala ko hugutin mo ako. Kaya napaisip ko, sir, akala ko hugutin mo ako. Dahil may bago tayong trabaho. Kasi panahon yun, pumutok na yung flood control na, sir. In-expect na namin na mawawalan kami ng trabaho talaga. Paano ang pamilya namin? Kaya sabi namin sa kanya, tap, baka meron kang makasambahan natin ng trabaho. Baka pwede. So, nung paglabas ni Gutesa, sir, ongoing pa yung trabaho nyo? Oh, Yes, sir. Nag-deliver pa? Ay, hindi sir. Meron Parang- mga dalang. Pero deliver pa rin.
meron din siya pero hindi na siya madalang na lang. Okay, one more question guys. Mga kapatid, may isang tanong lang ako. Okay. Ngayon naki-question yung inyong kredibilidad. Naniniwala ba kayo na kung yung unang mga sinabi ninyo ay kasinungalingan, lahat ng sasabihin nyo, ipawang kasinungalingan na dahil depensa dun sa unang kasinungalingan na sinabi nyo. So kayo ba ay handa na humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, at sabihin na yung sinasabi ninyo ay pawang katotohanan? Yes po. Opo, sir. Panindigan namin yan kasi yan ang nakita namin, sir. Hanggang dulo. Tulad ng sinabi ko sir kanina, kahit sa korte kami magharap-harap, kung ano lang yung nandoon na partisipasyon namin tungkol doon sa pagbabasura, yun po ang namin. Yun ang sasabihin namin. Kaya ko na itanong yan, lahat ng departamento ng gobyerno takot na makaharap kayo. So, sa nakikita natin na sambayan ng Pilipino, ayaw nilang lumabas yung katotohanan. Yun. Puro salag ang ginawa nila pagkatapos ng lumabas kayo, puro depensa, imbis na patawag kayo at kakausapin at alamin kung totoo ba sinasabi nyo. Magbigay tayo ng ehemplo yung Senado. Sinabi ni Senator Lacson na dinidiscredit niya yung inyong mga kredibilidad. So ito ay tahasa na pagtaliwas o pagtanggi na kayo ay makaharap. So ulitin ko, kung ang una ninyo sinabi ay pawang kasinungalingan, mga susunod ninyo sasabihin ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinabi ninyo. So naniniwala kayo, naniniwala ang taong bayan, maraming sumusuporta sa inyo. Nakita nyo naman sa mainstream media, talagang sinusuppress kayo, social media, tumatabla kayo. Marami ng mga retirees ang sumusuporta sa inyo. Sa bilang namin ngayon, running to 300 pataas na ang MNLF, MILF, naniniwala sa inyo. So naniniwala kami na ang sinasabi ninyo ay pawang katotohanan. Yes, sir. Opo, sir.